Hi everyone! So today we'll be doing a full face makeup using Careline products. I purchased some things online. Ito siya, through Lazada app. Actually, nung time na chinek out ko to, merong mga items na not available. Kaya nag-decide ako na magpunta na lang sa SM para bilhin pa yung mga kulang. Dalawa yung i-open natin ngayon. Etong from Laz Mall sa mismong Careline, and this one naman, I think, unahin na muna natin to. Wala naman information, no? Sorry, I just need to make sure lang. Okay, open ko na siya. Dito na lang sa likod. Here. Ilang items lang to kasi maraming not available nung time na nag-check out ako. Nakalimutan ko na yung exact date, pero medyo kasabay siya nung isang video ko, yung dun sa Maybelline. Halos magkasabay yung time na yon. And here ang mga items. Ganito yung itsura niya sa loob. Merong, okay, first item. Okay. So, hindi siya individually nakarap. Merong nakamix. Kung nakikita nyo, 1, 2. 2 items tong nandito. Let's open na. Careline Wow Brow Liner. Here, nagpo-focus naman, no? And ang shade niya, Cocoa. Meron siyang micro size, and here naman, meron siyang regular. So, dual-ended siya. According dito sa packaging niya, meron siyang vitamin C, vitamin E, and citric acid. I think wala itong spoolie. So, pag ginamit natin to later, gagamitin ko na lang pang blend yung aking spoolie. Total, ano lang naman yon, makeup brush. Ang next item naman is this one, Careline Lip and Cheek Tint. At siya nagbuo-buo, no? Kailan ba ano nito? Oh, yung manufacturing niya kasi nung 2022 pa. According dito, infused with glycerin and vitamin E. Okay. So, next item, mamaya na natin sila o-open. Tignan muna natin, ito pang mga laman ng nasa loob ng plastic bag. Next item, ito, isa lang siya. Glow Getter, meron siyang contour, blush, and highlight. Ganyan yung itsura niya. Tapos, nung chinek out ko yung mga items, dito ako pinaka-excited kasi nga, trio siya. So, tignan natin kung magiging maganda ba yung kinalabasan niya pag in-apply sa aking skin. Tatandaan ko talaga, tatlong lang yung in-order ko sa online, sa mismong Laz Mall ng Careline. Ito sila, yung contour, lip and cheek tint, and yung sa eyebrows. Tapos, meron pa ditong natira sa plastic bag. Ito siya, oh. So, open natin. Ano kaya to? Oh, ano to? Cologne. Bakit may cologne? Hindi naman ako nag-order ng cologne. Tingnan ko nga yung resibo. Tama naman, tatlo lang. Ito siya, oh. Wait, takpan natin yung address and link. Ito yung total ko, 558, tapos tatlong items lang. Okay. So, siguro yung Careline, sister company niya tong cologne na to. Anong brand ba? Oh, Blackwater Women. Ito siya, Blackwater. Merong 4 different scents. Dio Splash Kiss. Ito yung itsura niya. Tapos, ano to? Mga deodorant or cologne? Amoyin nga natin. Para siyang cologne na may pagka-deodorant. Bakit ganyan? Ano ba to? Cologne or deodorant? Ay, hindi, cologne siguro to. Yung amoy niya lang talaga. Yung parang deodorant na pang men. Ito, I think, pang lalaki to. Kasi ganyan yung amoy niya eh. And color blue siya. Tapos, yung amoy niya, pang ano talaga, manly yung scent niya. Yung isa naman, Dio Splash Love. Buti pa to, mabango eh. Sa kanilang 4, ito yung nagustuhan ko yung amoy, si Love. Dio Splash Love. Mabango siya. So, 4 yung binigay nila. And, hindi ko naman gagamitin to. Siguro papamigay ko na lang. Para at least hindi sayang. May makinabang pang iba, diba? Since eto na lahat, tatlong items lang in-order ko from Lazada. Eto naman, yung i-open natin. Yung from SM naman. Careline Graphic. Ay, hindi. Careline Graph Ink. Lush and Line. So, ganito yung itsura niya. Dual-ended. Yung kabila, mascara.
Tapos, here naman, nandito yung eyeliner. Color black yung kinuha ko. According dito, ultra precise felt tip, waterproof, and smudge proof daw siya. Okay. And ang grams niya is 4.5. Next item naman, this one. Natatandaan ko to. Oil Control Face Powder. Ang nakalagay dito, enriched with vitamin E and sunscreen filter. Ang shade na kinuha ko is tan. Next item is this one. Ito yung kanilang Oil Control Liquid Makeup. Ito yung magiging makeup base natin later. Meron siyang shea butter, 2 sunscreen filters, and SPF 6. Ang size niya is 15 ml. Ang shade na kinuha ko dito is natural. Next item is, last na pala to. So, ito yung kanilang Acne Spot Concealer. According dito, meron siyang SPF 13. Ang shade niya is Oriental. It's 5.5 ml. So, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Careline makeup products. Magsaspray lang ako ng aking alcohol kasi alam niyo naman, kung napanood yung mga previous makeup videos ko, merong items na ina-apply ko direct sa face ko using my fingers and hindi ako gumagamit ng ibang makeup brush. So, I just need to make sure na malinis yung aking kamay. Okay, let's start! For our makeup base, ito yung gagamitin natin, si Oil Control Liquid Makeup. Kung may pagka-matte pala yung kanyang lalagyan, this is how it looks like. Yung information na nakalagay sa box, same lang yung nakasulat. Super mild lang. Amoy icing. Ganun siya. Mabango. Promise. Okay, nasa ng aking salamin. Mag-apply na tayo sa ating face. Tingnan natin. And, pasensya na kayo, no? Kung medyo magulo ang aking buhok kasi naka-electric fan lang ako ngayon. I mean, ceiling fan. Apply lang tayo. And, blend ko lang siya using my own fingers. There. Pag in-apply siya sa face, maaamoy mo siya and mabango, promise. Alam mo yung scent na hindi nakakasakit ng ilong. Kuha pa tayo kasi konti lang nilagay ko kanina. Kasi hindi mo naman mababalik yung product. So, here, blend lang natin. Mabango talaga siya. Meron siyang coverage na super light. Hindi siya mabigat sa mukha. Para lang siyang skin tint. Actually, parang magka-style sila nung kay Maybelline. Kung napanood yung isang video ko, yung skin tint ni Maybelline, parang ganun siya. Apply lang tayo dito. So, kung nakikita nyo, meron ako mga pimple marks dito, no? Tingnan natin kung mako-cover niya kahit konti lang. Nag-kit siya, pero hindi super. Sakto lang. Add pa tayo. Mas maganda na yung ganito. Add lang ng add. Huwag yung isahan, tapos maramihan. Pag napasobra, hindi mo na mababalik yon. So, sayang, diba? Tansya-tansya na lang. Wait, yung nose ko pala, hindi ko pala lalagyan. Mura lang to. Magkano ba siya? O, see, 150 lang. Sorry ha, kasi yung ibang items, hindi ko mabigay yung price. Nasa phone ko kasi, since sa Lazada app ko siya in order. Tingnan nyo na lang. Marami naman information sa online. Para sa akin, light coverage. Ayoko naman kasing dagdagan pa. Pag kumapal kasi, sobrang sticky na sa face. Sakto na sa akin to. Ako naman kasi, ayoko naman yung totally covered yung mukha ko. Gusto ko yung parang natural lang, pero better color. Parang better shade, ganon. Para matakpan lang yung aking mga blemishes and dark spots. Okay? So, next naman, ito yung kanilang concealer. Ganito yung itsura niya. White lang yun dito sa top, solid color. Tapos, here naman, transparent lang. Ito yung kanyang applicator. Saktong size lang. Hindi siya super big, hindi din siya super small. Ito yung kaninang makeup base natin. And, apply ako dito para sa ating concealer. There. So, ganyan yung
difference ng color nila. Apply na natin siya sa ating under eyes. Nalagay lang ako dito. Dot lang. And here. There. Tapos yung aking mga merong dark spots and blemishes. Blend lang natin. Mabango din siya. Hindi siya matapang. Pag kasi talaga mga makeup base, fingers lang yung ginagamit ko. Kung napanood yung isang video ko, yung mga talagang makeup brand na ginagamit ko, nandun sa video na, ano kasing title nun? May simple and easy makeup routine. Kung nakita nyo yon, kahit yung makeup base ko doon, fingers lang din yung ginagamit ko. For me kasi, mas maganda yung paglapat niya sa skin ko pag mismong fingers yung pinang-blend. Para siyang mas natural looking kung compare sa sponge or brush. So, ayan, blend lang tayo. Maganda yung kanyang effect sa skin, no? Sa camera kasi hindi ko sure pero sa personal maganda siya. Wait, blend natin yan dito pa. Para makita nyo ng buo. Hindi din siya super sticky. And here. Ganito yung itsura niya pag na-blend na lahat ng areas na merong concealer. And super nice niya, oh. Kita nyo ba sa camera? Obvious ba? Kung compare natin kanina sa face ko nung walang makeup, di ba natakpan naman yung mga blemishes ko? Though meron pa naman, kita pa naman sila, pero hindi siya ka-super obvious tulad ng kanina. Next product, yung kanilang powder. Here, ito yung kanilang oil control face powder. Kung ano yung sa packaging, ganun din yung kanyang label. Here. Ganyan yung kanyang itsura. Meron siyang mirror dito. And meron siyang sponge. Ito yung kanyang mismong press powder. Hindi ko gagamitin itong kanyang sponge. Gamitin ko na lang ang aking makeup brush for powder. Hindi naman counted to since brush lang naman. Kuha lang tayo. Parang amoy baby. So nice. In fairness sa Careline mga products nila, mayroong scent pero mababango. And light siya. Mabango talaga siya. Baby na bagong ligo, ganun yung amoy niya. Nice. Apply pa tayo dito sa area na to para maalis yung pagka-shine. Para kahit papano, mag-mattify naman ng konti. Konti lang naman. Ayoko naman yung super matte. Kasi super unnatural na yun. Done na ako sa aking powder. Proceed na tayo sa aking eyebrows. Gamitin na natin si Wow Brow Liner ng Careline. And let's open it na. Nasaan ang aking cutter? Wait, dahan-dahan lang tayo. And sana hindi siya na-damage. Kasi, tignan nyo, parang medyo pa-side. I don't know kasi ganito na yung itsura niya. Okay, open natin. Dahan-dahan lang. Sana hindi siya nasira. Kinakabahan tuloy ako. Okay. Ay, feeling ko naputol siya Wait. And, kailangan ko lang magdahan-dahan kasi nabali talaga siya, oh. Oh my God. Ito yung mahirap kapag delivery. O, tignan nyo. Okay, ayusin lang natin. Oh my God, kinakabahan ako. Ayun! Ay, wait lang. Yan, pwede na yan. Medyo may pagkakubit pa rin siya ng konti, pero at least hindi na siya tulad kanina. Ito yung kanyang micro. Dito sa side na to. Tapos, wait, try na. Oh my God, di ko na yata mababa. Ayun. So, na-rotate back ko siya. O, see, micro talaga siya. Kabilang side naman, here, ito yung kanyang normal na eyebrow pencil. So, katulad ito nung sa Maybelline and yung dun sa The Face Shop. Try natin siya dito. Mag-brush muna ako ng aking kilay. Buti na lang medyo naayos ko. Kubit talaga siya, oh. Tignan nyo. Hindi siya super straight, no? Siguro nung
pinagsama-sama yung mga parcel ng delivery. Baka nadaganan. Pag nagdodraw ako ng eyebrows, yung dulo lagi yung inuuna ko, pero just to make sure na maging pantay sila. Start tayo from dulo. Tapos, let's make an outline. Start tayo dito sa top part ng ating kilay. Dahan-dahan lang para hindi super dark and harsh ang kinalabasan. Tapos, sa ibabang part. So, again, magsa-start tayo sa pinakadulo. Tapos, yung dito sa upper part ng ating kilay and etong sa lower part. Laging ganon yung guide sa paggagawa ng aking kilay. Tapos na ako sa pag-outline. Next step naman is fill in na natin yung eyebrows ko dito sa gitnang part. And dahan-dahan lang para hindi super harsh yung kinalabasan. Super gaan lang dapat ng ating kamay para natural look. Tapos na ako sa pag-fill in dito, sa side na to, dito naman. Make sure na not super diin yung kamay. And don't be in a hurry. Blend nyo lang siya from here to middle part and dun sa end. Para natural looking siya. Again, blend from here. Next step na tayo. Dapat, after ng kilay is mascara. Pero since meron akong eyelash extension, nag-decide ako na wag na muna gamitin to. Kasi, hindi naman talaga pwedeng meron kang eyelash extension tapos ima-mascara mo. Hindi ko siya o-open. Next time na lang siguro. Ito na yung next step natin. Yung glow getter. Merong contour, blush, and highlight. Ito yung itsura ng mismong product. Ito yung highlighter. Ito yung blush. And ito yung kanyang bronzer. Ito muna tayo dito sa bronzer muna. Alang side naman. Dito naman. Sa forehead naman, kuha lang ako ng konting product. Konti-konti lang yung kuha nyo kasi super pigmented. Pero hindi mapasobra. Anyway, pwede naman kayo mag-reapply kung kulang eh. Napit ako, napasobrang layo pala ako. Okay, so, dito sa kabilang side naman ng aking forehead. Basta make sure na super na-blend ha. Ingay yung background ko niyan. Kasi umuulan. Nakaset ko na lang yung boses ko, no? Huminto ako. Kasi umuulan kanina and lumakas. Hinahinto ka na muna para mas marinig nyo ako ng maayos. Wait lang. Nasaan ba yung aking brush? Back to, ano na tayo? For blush on na tayo. Kanina natapos na tayo sa bronzer, diba? So, next step naman is for blush on. And ito yung gagamitin natin. This one. Tapos pala, itong bronzer, kaninang ina-apply ko siya, medyo naparami yung pagkuha ko sa brush ko. So, make sure lang na konti-konti lang talaga kasi super pigmented siya. Kuha lang tayo ng konti. Ayokong mapadami na naman. Apply lang ako dito sa cheeks ko. O, diba? Sabi ko sa inyo, pigmented siya, o. And, lang side naman. At least, hindi masyadong mainit ngayon kasi umulan. Kaya medyo presko kahit papaano. Kasi kanina kahit gusto kong i-continue, wala, hindi nyo talaga ako maririnig. Lalo na wala man akong microphone. So, mas okay na yun. At least, ngayon na lang natin i-continue. Ayan yung kanyang blush on. May pagka-peach siya na may pagka-pink. Next naman is highlighter. Apply lang tayo ng konti dito. Wow, nice. Here. Naglagay din tayo dito. Dito sa side na to. Tapos, maglagay tayo ng konti here. And here. Ayan na naman yung ulan. So, bilisan na natin para matapos na. Okay, so last step, cheek and lip tint. And medyo nagbuo-buo siya, oh. Kung napapansin nyo, hindi ko alam ba't ganyan. And open na natin. Sin buo-buo. Ay, okay. Okay naman pala siya pag inopen mo. Ayan, oh. Matatanggal yung matatanggal yung pagkabuo-buo niya. Hindi na siya katulad kanina. So, try natin siyang i-swatch dito.
Ayan yung color niya. Let's apply it na sa lips ko. And tignan natin kung ano magiging itsura niya. Konti-konti lang. And here. Tapos, biblend ko siya. Ganyan yung color niya. Wait, dagdagan ko pa. Ganito yung kanyang color. Super nice. Very natural looking. Wala na yung products na natira dito and tapos na din ang aking makeup. Well, except dito sa aking mascara and eyeliner. Hindi ko siya ginamit kasi meron pa akong eyelash extension na natira until now. So, hindi ko na siya inopen. Maybe next time. I-rate natin lahat ng products na ginamit ko. Ang scoring natin, 5 is the highest, tapos lowest is 1. Mag-start tayo sa pinaka-base natin. And where is it? Okay, here. Etong Oil Control Liquid Makeup. So, ang score nito sa akin, ang ratings ko dito is 5 out of 5. Kasi nagustuhan ko talaga siya. Though, huwag kayong mag-expect na super matindi ang kanyang coverage. Kasi hindi siya ganon. Light coverage. And hindi niya matatakpan lahat ng blemishes mo and dark spot. Kasi nga, light coverage lang. And, ang scent niya, though mabango siya, pero tolerable. Hindi yung super mabagsik. Hindi siya nakakasakit ng ilong. Hindi siya ganon super sticky. Ano lang siya, sakto. Next naman na ginamit natin is yung concealer. Ang rating ko dito is 5 out of 5. Maganda yung coverage niya. Meron siyang scent. Pero same nitong makeup base natin. Tolerable and super mild lang. Kaya nagustuhan ko sila pareho. So, etong dalawang to, both 5 out of 5 ang ratings ko dito. Ang next product na ginamit natin, Oil Control Face Powder. Here. Actually, isa to sa favorite ko. Amoy siyang baby na bagong paligo. Super mild lang ng amoy niya, kaya nagustuhan ko to. Tapos yung coverage niya, okay na okay din. So, 5 out of 5 ang score nito sa akin. Next product, itong pangkilay nila, dual-ended. Ang ginamit ko lang is yung micro. Itong side na to. And nung in-apply ko siya sa eyebrows ko, okay naman siya. Though meron siyang konting pagka-waxy. So, ang score ko dito sa Wow Brow Liner, ay, natamaan ko, naputol siya. Tignan nga natin kung meron natira pa. Kanina, ay, meron pa, ayan o. Nung natanggap ko siya, diba, medyo bali. Tapos, inayos ko, umokay naman, pero hindi pa rin siya super straight. Pero, nagamit ko naman siya. Yun lang, naputol. So, ang score ko dito is 3 out of 5. Ayun na naman yung ulan. Bilisan na natin. Next na ginamit ko is etong Glow Getter na mayroong contour or bronzer and blush and highlight. Super pigmented. Okay na okay. Walang problem. Ang score nito sa akin is 5 out of 5. Yun lang. Mas okay sa akin kung hindi clear to, tapos solid color, and pag open mo, meron siyang mirror. Para at least no need na magbit-bit ng salamin. Kasi magandang lagyan ng mirror to. Pag open mong ganyan, buong mirror kasi malapad siya. So, mas malawak yung makikita mo. Ayun lang yung comment ko. Pero yung mismo product, okay na okay. So, 5 out of 5. And lastly, ang ginamit natin na product is lip and cheek tint. Kaninang natanggap ko siya, buo-buo. Hindi ko alam kung gano'n yung itsura talaga pag hindi pa na-open. Pero nung in-open ko siya, naging okay naman. Hindi ko alam kung sa lahat gano'n or yung nagkataon lang na sa akin, gano'n yung napunta. So, ang score nito is 4 out of 5. Para siyang strawberry jelly jam. Ganon siya. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you so much for watching and I'll see you guys again. Bye!